Nabubuhay tayo sa panahon na hindi natin inakala. Oo nga, inisip, nag-alala pa nga tayo na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon dito sa Amerika, kung saan ang mga Hudyo ay talagang kailangang ipangamba ang kanilang buhay. Mayroon tayong 6 na rang na organisasyong Hudyo na alam natin na lumalaban sa antisemitismo. At nalabanan ba nila ito? Hindi. At nandito ako ngayon sa quarter. Mga panayam kasama ang kaibigan ko si Tila Valek Levy, na isang kahanga-hanga aktivista, edukasyonal, politikal at pangkultura at isa ring itinalaga ng Pangulo sa Holocaust Remembrance Museum. Tila, ginugol mo ang buong tag-init dito. Palagi kang gumagawa ng magagandang bagay. Pero gusto kong simulan at kausapin ka tungkol sa tungkuling ibinigay sa iyo ni Pangulong Trump sa Holocaust Remembrance Museum na para sa akin humahantong sa mas malawak na gawain na kailangang gawin sa paglaban sa antisemitismo. Na alam kong ikaw ay isang Amerikano, doon ka ipinanganak. Paano mo nakikitita ang mga bagay ngayon, lalo na sa bago mong papel na ito? Una sa lahat, labis akong pinararangalan na magkaroon ng papel na ito. Ang Pangulo, ang tanging paraan lang para mapabilang ka sa board na ito ay sa pamamagitan ng presidential appointment. Kaya ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip o pinangarap man lang. Pero may ilang kaibigan na nagmungkahi ng pangalan ko at ako ang napili. Buti naman para sa'yo. Kaya malaking karangalan para sa akin na makuha ito. Malaking responsibilidad ito. Ang lola ko rin ay isang nakaligtas sa Holocaust. Lumaki kami sa pakikinig sa lahat ng kwento niya. Hindi ako sumali sa March of the Living dahil ayaw niya kaming pumunta roon. At siya ay, salamat sa Diyos, 96 na. Sabi niya, hanggat siya ay nabubuhay, ayaw niyang may isa man sa kanyang mga anak o apo na tumuntong sa Poland. Sinasabi rin ng asawa ko ang parehong bagay. Sa totoo lang, nakapunta na ako. Tumanggi siyang pumunta dahil sa parehong dahilan. Tingnan mo, hindi pa ako nakakapunta at hindi ko alam kung sabihin na natin pagkalipas ng 50 taon. Kapag wala na siya, hindi ko alam kung pupunta ako o hindi. Hindi ko iniisip na mahalaga para sa akin na pumunta. Wala akong nakikitang dahilan para pumunta. Pero naniniwala akong mahalaga ito para sa mga anak ko at sa mga magiging anak nila. Hindi sila lumaki na narinig ang mga kwento ng lola nila. Tama. Kaya para sa akin, na nagmula sa isang pamilya, kung saan ang lola ko ay literal na nag-survive bilang isang 9 na taong gulang na bata sa gubat, kasamang mga partisans, tapos ngayon ay nasa isang boardroom na sumisimbolo sa katatagan ng kwentong ito. Isang napakalaking karangalan ito, pero isa rin itong malaking responsibilidad. May mga kahanga-hanggang tao sa lupo na ito. May mga lider ng mga Hudyo, mga senador na hindi Hudyo, at mga halal na opisyal. Talagang ito ay isang malaki at magkakaibang lupon mula sa iba't ibang kultura na tinatalakay ang lahat ng bagay. Kaya, ang pangunahing layunin ng Holocaust Museum ay ang mapanatili ang kwento ng mga nakaligtas at ng mga tao, pati na rin ang access natin sa mga kwentong ito. Sa pamamagitan ng impormasyong nakalap ng American Army nang masakop nila ang mga kampo, o mula mismo sa mga nakaligtas. At ang pinakamalaking koleksyon ng anumang uri ng mga artepakto o pang-alaalang bagay mula sa Holocaust ay pagmamay-ari ng Holocaust Museum. At mayroong isang bodega sa labas ng museo na hindi ko pa talaga napupuntahan, kung saan naroon ang lahat mula sa mga damit ng mga tao hanggang sa mga litrato. At nagiging bahagi iyon ng museo kapag pinapalitan nila ang mga exhibit. Ngayon, sa araw na ito, nabubuhay tayo sa panahon na hindi natin inakala. Tama. Naisip, nag-alala pa nga na darating tayo sa puntong dito sa Amerika, kailangang mangamba ang mga Hudyo para sa kanilang buhay. Alam mo, lagi kong sinasabi na habang lumalaki ako sa Europa, lagi talagang may tensyon sa pagitan ng pagiging Hudyo at pagiging Europeo. Lagi itong nakaugat sa kasaysayan. Pero hindi kailanman naging ganoon ang Amerika. Hindi kailanman. Ang pagiging Hudyo ay bahagi lang ng mosaic o ng melting pot o ng kultura. Tingnan mo, ipinanganak at lumaki ako sa Miami. Hanggang ngayon, masasabi kong hindi ko pa naranasan mismo ang antisemitismo kahit kailan. Pero naranasan na ito ng mga anak ko. Sam? Hindi sa Miami, kundi noong naglakbay sila sa iba't ibang lugar tulad ng New York. Wow. Kaya nakakalungkot para sa akin na 2 henerasyon lang ang lumipas, nandito na tayo sa kung saan nagsimula ang mga Aleman noong dekada 30. Seryoso itong tinatrato ng museo at gumagawa sila ng maraming hakbang para labanan ang antisemitismo, parehong online at sa mga paaralan. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagtuturo sa mga guro ng pampublikong paaralan, mga estudyante at pagbibigay ng mga kagamitan sa mga tao, lalo na sa mundo ng high school bago pa man sila makarating sa kolehiyo, para maintindihan, hindi lang ang antisemitismo, kundi ang galit mismo. Anong ibig sabihin nun at ano ang itsura nun? At yan ang nararanasan natin ngayon. Nakakatakot talaga. Ang totoo niyan, merong 6 na raang na organisasyong Hudyo na alam natin na lumalaban sa antisemitismo. At nalabanan ba nila ito? Hindi. Bakit, Tila? Bakit? Naniniwala ako na mas malaki ito kaysa sa atin.
Ang antisemitismo ay isang masama at pangit na. Umiira na kapangyarihan na, Oo, at yun na yun. Oo, isa itong sakit. hindi ito nawala kailanman. At hindi natin ito magagamot. Oo. At sa tingin ko, hindi natin kailangan mag-focus sa paggagamot nito. Sa palagay ko, ang edukasyon ang dapat nating unahin, hindi lang sa hindi Hudyo na mundo, kundi pati na rin sa mundo ng mga Hudyo. Kapag may mga batang Hudyo, oo, na hindi alam kung saan sila nagmula, na nahihiyang maging Hudyo, o hindi man lang ipinaglalaban ang sarili nila sa kahit anong sitwasyon bilang mga Hudyo, o mas malala pa, na sumasama sila sa mga martsa para sa Students for Justice of Palestine. Diyan tayo nagkulang. Napabayaan natin ang sarili nating mga anak at ngayon, napapabayaan din natin ang mga anak ng susunod na henerasyon. Kaya sa halip na magpokus lang sa paglaban sa antisemitismo, pakinggan ninyo o ang mga taong gumagawa ng mali na naglalagay sa panganib ng ibang tao ay dapat arestuhin. Dapat silang kasuhan ayon sa batas. Nakatira tayo sa Estados Unidos ng Amerika. May mga batas na nagpoprotekta sa mga minorja. Sa kasamaang palad, hindi sa lahat ng lugar ay tinitingnan ang mga Hudyo bilang minorja, gaya ng nakita natin ngayong linggo sa California. Pero dapat merong kaparusahan. Hindi ko iniisip na dapat ang maliliit na organisasyong Hudyo at ilang mga executive lang ang nagtitipon ng pondo mula sa parehong 50 pamilyang Hudyo na talagang may mabuting layunin at talagang gustong makatulong pero parang walang mangyayari. Kaya sa aking mapagkumbababang opinyon, talagang naniniwala ako na ang edukasyon ang lunas sa galit at anti-Semitismo. Pero hindi lang sa anti-Semitismo, kundi sa anumang uri ng hindi pagtanggap o diskriminasyon laban sa kahit anong minorya. Ngayon, kapag nanganganib na ang buhay ng mga tao, hindi yon ang tamang paraan para protektahan sila. Kung may lalabas at aatakihin ang isang Hudyo at dahil sila ay mula sa Muslim na pinagmulan, marahil o mula sa ibang protektadong minorya. Ngayon, sa mga lugar tulad ng New York, hindi dapat iyon maging lusot. Dahil ang pagsagot sa antisemitismo gamit ang Islamophobia, hindi sila magkasama o magkaakibat. Oo. Alam mo, ang Florida ay naging parang kanlungan para sa napakaraming Hudyo mula sa ibang bahagi ng bansa. At ikaw, taga Florida ka, kaya hindi mo naranasan 'yon. Pero alam mo, kailangan talagang masama ang sitwasyon sa New York halimbawa. Kapag ang Goldman Sachs ay nag-iimpact at lumilipat sa Florida. Ang Goldman Sachs ay parang sagisag ng New York. Sila ang gumawa ng bangkong Hudyo noong hindi pa pinapayagan ng mga Hudyo sa ibang mga bangko. At para sa akin, nakakagulat yon. Ibig kong sabihin, deserve ng New York yan dahil ibinoto nila ang tanga na si Mandani. Pero ang katotohanan, parang normal na lang ito at wala nang nag-iisip na mali ito, ay dahil hindi na tinitingnan ang mga Hudyo bilang minorya. O kapag isa kang matagumpay na minorya, parang deserve mo na lang ito. Hindi naman lahat ng Hudyo ay matagumpay. Alam ko, sa Miami. Hindi ako makakapagsalita para sa ibang estado. Pero kahit dito sa Miami, meron tayong magagaling at kahanga-hangang mga lider ng komunidad at mga aktivista na napaka mapagkawang gawa at nagbibigay sa sarili nating lokal na komunidad. At kaya ganito ang itsura ng komunidad sa Miami. May 3 henerasyon tayong dapat pasalamatan para sa pamumuno ng mga Hudyo. Kaya kapag may mga taong pumupunta sa Miami at sinasabi nilang, ang galing dito, hindi naman palaging maganda ang kalagayan dito noon. Talagang kayo ang nagsikap nagtatayo ang mga nito. tao. Sila ang nagtayo nito. Talagang naghirap kami para maitayo ang aming mga paaralan, mga institusyon, mga sinagoga at mga JCC. Walang nagbigay. Siyempre, Ngayon, ang Miami ay isang lugar kung saan may mga Latinong refugee na nagmula sa maraming bansa sa loob ng maraming taon. Meron ding mga Hudyo nung bata pa ako na galing sa Rusya. May mga taong dumarating mula tulad ng sinabi ko kanina sa mga bansang Latin. Pero meron din tayo mula sa Mexico, Colombia, Cuba. Ang komunidad ng mga Hudyo, hindi lang ang komunidad ng mga Hudyo, ang komunidad ng Miami ay itinayo ng mga Kubano. At sa Miami, walang pagpapaubaya sa pot. Agad-agad, kapag may nangyaring may kaugnayan sa pot, kahit pa ito ay laban sa mga Haitian, dahil nangyari na ito, mga Cuban, dahil nangyari na rin o mga Hudyo, hindi mahalaga. Walang pagtitiis. Pero ang mga halal nating opisyal, tumutugon sila. Tumutugon din ang ating mga pulis. At nagtutulungan tayo sa loob ng ating mga komunidad para matiyak na alam ng mga tao na sa Miami, hindi natin tinotolerate ang ganoon. Ngayon, ang tumira sa Miami at ang mga tao ay lumalapit sa amin, syempre nakakatuwa at maganda yon. Maraming tao, pero mahirap din dahil ako bilang isang taong aktibo sa komunidad ng mga Hudyo, pagdating sa edukasyon, kulang kami sa mga paaralan. Gusto kong lahat ay magkaroon ng pwesto sa aming mga silid-aralan, pero wala kaming sapat na pwesto. Kaya ngayon, kailangan na naming magsimulang magtayo. At talagang umaasa ako na ang mga taong galing sa ibang lugar tulad ng New York ay hindi lang basta nakikisabay sa amin. Sana ay makatulong sila at makasama sila at mag-invest din para sa kinabukasan ng kanilang mga anak dahil hindi namin ito kayang gawin mag-isa. Nagawa namin ito mag-isa para sa isang maliit na komunidad. Ngayon, doble o triple na ang laki nito. Nakakamanga yon. At kailangan namin ang mga taong nanggagaling mula New York at California dahil sa buwis sa yaman. O mayon, dahil sa bagong batas na hindi na pinoprotektahan ang mga Hudyo na nangyari ngayong linggo na nagsasabing ang mga Hudyo ay hindi minorya. Lahat ng iba ay protektado.
Pero ang mga Hudyo ay hindi. Alam mo, nakakatakot na talaga ito. Siyempre, salamat sa Diyos at may Israel tayo at hindi realidad na umiiral ang Holocaust. Meron tayong Israel at maraming tao ang maaring pumunta sa Israel. Pero sa ngayon, talagang naniniwala ako ng buong puso na kailangan nating mag-invest sa sarili nating infrastruktura at sa sarili nating komunidad. At talagang umaasa ako na ang mga taong dumarating ay tutulong sa atin. Sigurado akong gagawin nila yon dahil ang mga Hudyo ay laging marunong mag-ambag. Ngayon, ikaw mismo ay nagtatag ng paaralan kamakailan lang. Bakit? Dahil ba walang lugar na nakikita mong pwedeng pag-aralan ng mga anak mo sa paraang gusto mo? O dahil mas kailangan pa ng mas maraming paaralang Hudyo? Pareho. Kaya mas kailangan talaga ng mas maraming paaralang Hudyo. Ayos naman ang mga anak ko sa dati nilang paaralan. Nagkaroon ng kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ginawa ang paaralan. Naging malapit akong kaibigan sa isang taong labis kong inahangaan at nirerespeto. Ang pangalan niya ay Rabbi Asaraf. Siya ang rabbi sa paaralan ng mga anak ko. Malaki talaga ang naitulong niya sa akin sa edukasyon ng mga anak ko noong sila ay mga teenager pa. Sa Hebrew, tinatawag naming tipeshes, kung saan mahirap talaga. Nahihirapan ang mga magulang sa kanilang mga anak. Oo, syempre. At nilapitan niya ako isang araw matapos siyang magtrabaho sa kagawaran ng edukasyon noong si Naftali Bennett ang punong ministro. Pasensya na, ang ibig kong sabihin ay siya ang namumuna sa Edukasyon. kagawaran ng edukasyon. Oo, Matagal na tama. panahon na ang nagpas. At ang rabing ito ay inupahan upang magtrabaho bilang kinatawan ng gobyernong Israeli sa lahat ng paaralang Hudyo sa bansa. Kaya nagawa niyang makita ang loob ng bawat paaralang Hudyo sa Amerika sa loob ng isang taon at napansin niya ang mga pagkakamaling ginagawa ng lahat sa iba't ibang paraan. Tinawagan niya ako at sinabi, pakinggan mo, magsisimula tayo ng bagong paaralan. Gagawin natin ang lahat sa ibang paraan. At kapag lumikha tayo ng bagong paaralan, ako ang magiging rabe. Ikaw ang magiging presidente ng paaralan, founding board president. At iyon ang ginawa namin. At nagsimula talaga ito bilang isang pangarap lang. Pero gaya ng sinasabi natin sa Israel, im tiitsu at raagada. Tama ba? At gusto naming lumikha ng pinakamahusay na relihiyosong Zionistang, modernong orthodox na paaralan, kung saan, syempre, nasa unahan ng akademikong kahusayan, pero makabago at nangungunang akademiko, pagkatutong batay sa karanasan, mga internship, externship, mentorship, hindi lang basta nakaupo sa silid-aralan at inuulit lang ang impormasyon. Oh, At gumawa kami ng isang high school na hindi pa umiiral, na nakatuon sa Israel. kahangahang. Ang pagiging proud na Amerikano at proud na Hudyo ay mahalaga sa aming paaralan. At hindi ito isang kontradiksyon. Sa kabaligtaran, isa itong magandang pagsasama. At ang mga estudyante namin ay natututo tungkol sa sibika at kung bakit mahalaga ang Amerika. At natututo rin sila tungkol sa Israel at kung bakit mahalaga ang Israel. At nagtuturo din ako ng klase tungkol sa kasaysayan ng Estado ng Israel, hindi lang sa paaralan ko, kundi sa kahit anong paaralan na napuntahan ko. O kahit kapag kasama ko ang mga high school students sa Israel, tinatanong ko muna sila, sino si Ben Gurion? At magugulat ka kung gaano karaming mga bata ang sumasagot na siya raw ang lalaking nagtayo ng paliparan sa Israel. At yun na naman, isa na namang patunay kung saan tayo nagkukulang at kailangan nating pagbutihin pa ito. Sa totoo lang, kahit dito sa Israel, hindi ko malilimutan na sa secular na sistema ng paaralan dito sa bansa, napakakaunti ng itinuturo tungkol sa Judaismo na talagang nakakahiya. At tinatanong nila ang mga bata, ano ang Shema Yisrael? At ang sagot nila ay kanta ni Sarit Hadad. Ibig kong sabihin, seryoso ba? Tama sila. Oo, tama yon. Saan ito nanggaling? Saan ito nanggaling? Eksakto. Well, napakakahanga-hanga niyan. Pero isa sa mga laging sinasabi ng mga tao, at ito rin ang dahilan kung bakit nila kinikritiko ang mga matagal ng organisasyong Hudyo, ay dahil napakamahal ng magkaroon ng edukasyong Hudyo sa Amerika. Ano ang dapat gawin tungkol dyan? Bakit hindi ito mas abot kaya? Bakit? Alam ko na may malaking pagsusumikap ngayon. At sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, sinabi ng mga pambansang institusyon na kailangan nating palawakin ang edukasyong Hudyo sa Amerika. At bahagi ng dahilan kung bakit na-indoctrina ang mga batang ito sa kolehiyo ay dahil wala silang alam tungkol sa sarili nilang pamana. Ano ang maaari nating gawin? O ano ang kailangan gawin para maging abot kaya ito? Napakabigat ng tanong na yan pero sasagutin ko ito dahil talagang hindi na ako hihingi ng paumanhin para sa mga taong napakaraming taon nang gumagawa ng mali. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin na napakaganda ng mga matagal ng organisasyon na umiral sila. Na nagbibigay ang mga tao dahil yung mga taong hindi naman talaga nagbibigay sa mga institusyong Hudyo ay nagbigay sa pamamagitan ng mga matagal ng organisasyon na napakahalaga talaga. Pero, talagang napakahirap para sa mga tao na maibigay ang maayos na edukasyong Hudyo sa mahigit 2 o 3 anak kahit ano paman. Kaya hinihikayat namin ang mga Hudyo na magkaroon ng maraming batang Hudyo. 6 ang anak ko at sinasabi kong hindi pa yon sapat. Sana mas marami pa akong naging anak. Diyos ko, mas matapang ka kaysa sa akin. 4 lang ang anak ko. Pero kung may 4 kang anak, parang may utang ka Oo na sa naman, bahay totoo sa yan. Estados Unidos. At hindi kasalanan ng mga paaralan yon. May doble tayong dami ng guro kaysa sa kailangan natin dahil may 2 tayong
curriculum. Tama ka dyan. Kailangan nating, hindi tayo pwedeng maging paaralan lang para sa mayayamang bata. Kaya kailangan nating tumanggap ng mga batang hindi kayang magbayad at magbigay ng mga scholarship. Oo. Batay ito sa merito. Batay din ito sa komunidad. Kung bahagi ka ng komunidad, gusto naming tulungan kang makapasok sa aming paaralan. Ngayon, sa tingin ko, ang tunay na issue ay nanggagaling sa mga legacy na organisasyon. Una, dahil sa burokrasya, gaya ng nangyayari sa maraming malalaking institusyon. Pero pati na rin, kailangan sanang magtanong ng mga donor pero hindi nila ginawa. Napakadali lang magsulat ng check na $365. Nakatumbas ng $1 bawat araw para sa iyong lokal na federasyon at tapos na. Tama, di ba? At pagkatapos ay maaari ka nang magpatuloy sa iyong buhay para itong buwis mo bilang Hudyo. Hindi yon sapat. Kailangan mong magtanong at kailangan mong malaman kung saan napupunta ang iyong pera, paano ito ginagastos. At sa tingin ko, responsibilidad ng mga donor na magtanong ng mga ganitong klase ng tanong, hindi lang sa mga federasyon ng mga paaralang Hudyo, pero saan man nagbibigay ng pera ang mga tao. Kailangan mo magbigay. Siyempre, ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga taong may mabuting puso at mapagbigay. Pero kung magbibigay ka lang at hindi magtatanong, inilalagay mo talaga sa panganib ang iyong pera na mapunta sa maling lugar. Hindi ko sinasabi na nagamit ng mali ang pera mula sa anumang legacy na organisasyon. Pero ang sinasabi ko ay baka kung mas kaunti ang ating overhead o mas kaunti ang ginastos sa mga prioridad sa real estate o hindi nagbayad para sa paglalakbay ng mga tao. Lahat ng mga halimbawa ay ginagawa ng mga ehekutibo. At naiintindihan ko yon. Kung mas matanda ka na at nagbibiyahe ka, gusto mong maging komportable. Pero kailangan mas malinaw at may transparency sa mga legacy na organisasyon. Sa tingin ko ngayon, dahil sa social media, naging prioridad na ito. Oo, at nagbabago na ang mga bagay-bagay. Pero masasabi ko sa iyo kung ano ang nangyari sa Florida. At sa Florida, sinigurado ng komunidad ng mga Hudyo na kapag binibigyan natin ng suporta ang ating mga halal na opisyal, kung ito man ay pinansyal na suporta o kahit moral na suporta mula sa ating mga komunidad, pinag-usapan namin kung ano ang mahalaga para sa amin. At bahagi nun ay ang voucher system. Oo, ang Florida ang unang estado sa ilalim ni Gobernador DeSantis na siya ngayong aming gobernador at napakagaling niya. Kaibigan siya ng Israel, pero kalimutan muna ang Israel. Taga-suporta siya ng malayang pagpili ng paaralan. At para sa mga estudyanteng Hudyo, Kristiyano o Muslim, kung maaari kong sabihin na minsan ay nagiging problema rin dahil ano nga ba ang itinuturo sa mga paaralan. Kaya muli, nasa gobyerno ng US ang desisyon, hindi lang basta magbigay ng pera, kundi tingnan din kung saan napupunta ang kanilang pera. Sa loob ng napakaraming taon, naglobby kami para dito. Mayroon kaming organisasyon sa Miami na tinatawag na Teach Florida at naglobby sila na maraming taon. Ano ang voucher system? Ito ay kapag nakatanggap ka ng voucher mula sa gobyerno at maaari mo itong gamitin sa kahit anong paaralan na gusto mo. Oo, pero hindi ko nakukuhang pera. Ganito ang sistema kapag nag-apply ako. Sinasabihan ko sila kung anong paaralan pumapasok ang mga anak ko at sila ang nagbabayad sa paaralan. Pero una nilang sinusuri ang paaralan at tinitiyak na sumusunod ito sa mga pamantayan ng Department of Education. Pero hindi naman pwedeng buong bayad, syempre. Hindi. Kaya binibigyan nila kami ng $8,000 kada bata na siyang halaga ng isang estudyante sa pampublikong paaralan. Pero ulit, ang mga Hudyo ay may dobleng. Edukasyong ang edukasyong Hudyo. Kahit papaano, nababawasan nito ang ilan sa mga gastusin. Oo, nababawasan. Pero hindi nito nasosolusyonan ang lahat. Tama. Pero sigurado nakakabawas ito sa problema. At kung may mga taong nagdadalawang isip kung anong uri ng edukasyon ang ibibigay nila sa kanilang mga anak, nakakatulong ito sa paggawa ng desisyon na yon. Dahil kung namimili ka sa pagitan ng isang bakasyon ng pamilya o isang paaralang Hudyo at may tulong ka mula sa gobyerno, makukuha mo pareho. Ngayon, kung hindi ka makapagdesisyon sa alinman at hindi ka rin magbabakasyon kasama ang pamilya mo at hindi mo rin kayang bayaran ang paaralan, nasa kamay na yon ng komunidad ng mga Hudyo. Ibig ko sabihin, si Chai Shikli, ang ministro ng diaspora, kakapirma lang niya ng pag-apruba ng $1,000,000, $10,000,000 para ilaan sa edukasyong Hudyo. Sa pagkakaintindi ko, dadaan ito sa mga lokal na federasyon ng mga Hudyo. Pero maaring maging problema rin ang mga federasyon ng mga Hudyo dahil kung may sarili silang agenda at kung liberal sila at kung woke sila at ayaw nilang magbigay sa mga orthodox na paaralan o ayaw nilang tumulong, minsan tayo-tayo rin ang nagiging pinakamasamang kaaway natin. Kaya hinihikayat ko ang gobyerno ng Israel ngayon sa ilalim ni Ministro Shikli. Pero kahit sino pa man ang mamuno sa hinaharap na kapag nagbibigay kayo ng inyong pera, siguraduhin ninyo kung saan ito napupunta. Sundan ninyo ang pera sa magkabilang panig mula sa pilantropya. Pakiusap, siguraduhin ninyo na hindi ito edukasyong laban sa Israel, lalo na't ang gobyerno ng Israel ang nagbabayad para dito. Oo, pero sa New York, may mga Hudyo na napakaliberal na tutol sa Israel. At ang Jewish Federation ng New York ay nagbigay ng $1,000,000 para sa mga bata sa Gaza noong simula ng bigmaan. Na yon, hindi ako laban sa kahit sino. Pero inuuna ko muna ang sarili kong mga tao. Hanggat hindi natutulungan at nakukuha ng bawat Hudyo ang kanilang pangangailangan pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, hindi ko nakikita ang dahilan para tulungan ang mga bata sa Gaza. Marami namang mga organisasyon dyan, simula sa Red Cross, pati na rin ang 55 iba pang mga bansang Muslim na pwedeng tumulong. Wala akong tutol dyan. Tulungan ang lahat ng batang nangangailangan. Pero dapat unahin ng mga Hudyo ang sarili nilang mga tao. Yan ang opinyon ko.
Kaya, bago pa nagbigay ng $1 million ang Jewish Federation of North America sa New York para sa mga bata sa Gaza. Marami sana akong nagawa gamit ang perang iyon. Sa aming paaralan, marami sana akong nagawa para sa mga ulila, mga batang walang maayos na edukasyon, at mga batang walang pagkain sa kanilang tahanan. Hindi lahat ng bata sa Amerika ay mayaman. Well, hindi naman ganun. Yan ang maling akala, di ba? Na lahat ng Hudyo ay mayaman. 100%. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi mo alam na may mahihirap na Hudyo ay dahil sila Tinutulungan mismo ang namin gumawa ng paraan. Tama, tulungan sila, tulungan din kaming tugunan ang mga pangangailangan ng sarili naming komunidad. At oo, kailangan namin ng tulong mula sa gobyerno, pero karapatan namin na yon dahil nagbabayad kami ng buwis at sumusunod kami sa batas. Mga mamamayan, at dapat naming makuha ang parehong protektadong benepisyo tulad ng lahat ng iba pa sa aming estado at sa aming bansa. Kaya ang voucher system ay hindi kawanggawa, pero kung merong isang tao na may dagdag na $8,000 na maibibigay at makakatulong pa sa isa pang bata sa paaralan na meron naman talagang ilang napakamapagbigay na mga magulang, mulay, nakikita ko ito mismo sa aming paaralan na may 200 estudyante kung saan ako kasali. Pero ito ay kinakatawan. Isipin mo, di ba, kung bawat isa ay tumutulong sa sarili nilang mga tao, kung ano man ang ibig sabihin ng sarili nila, maaaring ito ay sa kanilang paaralan, komunidad, sinagoga, kapitbahay, o mga miyembro ng pamilya. Sa loob ng isang pamilya, makikita mo na may isang kapatid na kayang pag-aralin ang 10 bata at may isang kapatid na kayang tumulong para sa 2. Kaya kapag nagtutulungan kayo, at sa tingin ko, maraming taong Hudyo sa komunidad ang talagang nagtutulungan. At kapag nagtutulungan kayo, nailalagay ninyo ang inyong komunidad sa mas maganda at mas maayos na kalagayan. Oo, ibig ko sabihin, kamangha-mangha talaga. Nakilala ko si Gobernador DeSantis at ang kanyang asawa, nakahanga-hanga rin. At siya ay kahanga-hanga talaga. Talagang kahanga-hanga siya. At sinabi niya sa akin na, sa totoo lang, ang gusto nilang gawin ay gawing sentrong pang-organisa ng komunidad ng mga Kristiyano ang simbahan. Well, nagawa nila yon. Ginawa niya yon. Siya ang nagtaguyod ng ganong programa. At nakikita rin natin ito halimbawa sa KUFI o mga organisasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Na yon, nangyayari na rin ito sa mga komunidad ng Muslim. At ang problema, marami sa mga sistema ng edukasyon sa loob ng komunidad ng Muslim ay kontra-Amerikano rin. At dahil sa pondo, Tingnan mo, alam mo, sundan mo ang pera at makikita mo. At meron kang mga talagang ang talagang tinutukoy ko kahina-hinala. ay ang mga voucher. Kaya hinihikayat namin dito sa Florida ang aming kagawaran ng edukasyon na tingnan ang anong tinitingnan ng mga bata. Kahit na sa isang paaralang Hudyo, natututo ba sila ng civics? Oo, syempre. O natututo ba silang mahalin ang Amerika? O kamuhian ang Amerika? Iyan ang mga bagay na mahalaga. At ngayon, nakikita natin na ang mga Islamist ay talagang nakapagtayo na ng mga komunidad sa buong Amerika. At ang 2 estado na hindi pa na-infiltrate ng walang pag-aangkop, sabihin na natin, ay Florida at Texas. At ngayon, may malaking pagtutulak mula sa dayuhang pera na pumapasok upang lumika ng mga paaralan at mga lugar ng pagsamba para sa mga komunidad ng Muslim sa Florida at Texas. At nasa atin ang laban dito, hindi laban sa kalayaan sa relihiyon, kundi laban sa indoktrinasyon ng susunod na henerasyon na kamuhian ang Amerika. Hindi mo na kailangang lumayo pa. Nandyan ang Democratic Socialists of America na sa totoo lang ay isang anti-Amerikano, Islamist, komunista, Marxistang plataporma. At sila ay lumalakas. Nag-aalala ka ba tungkol dito? Hindi ko alam kung sila ay lumalakas. Sa tingin ko ay nakakakuha sila ng tama. At palagi silang nagsasabi ng mga nakakagulat na bagay. Siyempre, at nakikita mo rin dito na ang media ay laging may kinikilingan. At ang media ay talagang may kinikilingan sa panig ng mga liberal. At malamang dahil ito sa banyagang pera na tumutulong sa liberal na media na itulak ang isang particular na agenda sa plataformang iyon. Kaya naman meron tayong mga podcast at may access tayo sa iba pang impormasyon. Salamat sa Diyos kung saan ang social media. Maaring maging napaka-negatibo, pero maaari din itong maging napaka-positibo. Oo, nasa iyo kung paano mo ito gagamitin at kung ano ang gagawin mo rito. Meron tayong Fox News, meron pa tayong iba, may Newsmax, may OAN, may iba pang pagpipilian sa media. Kaya una sa lahat, sa tingin ko mahalaga na piliin ng mga tao ng maayos ang kanilang media at mag-fact check at maghanap ng tamang impormasyon. Sa Israel, hindi ganun karami ang available sa inyo. Sa tingin ko, meron kayong Channel 14 at ilan pa. At JNS. Oo, ibig kong sabihin, maganda sana kung meron tayong channel na nagsasabi ng totoo sa balita at hindi. Alam mo na, may kinikilingan sa kahit anong panig. Hindi isang political Hindi agenda, kundi kundi Tama, wag mo balita akong bigyan lang ng talaga. agenda. Ibigay mo lang sa akin ang balita gaya ng dati. Kaya lang, wala na talagang ganun ngayon. Nasa isang napaka-interesanteng komperensya ako para sa Singer Foundation at may panel talaga tungkol sa edukasyon sa mas mataas na antas sa mga universidad. At ang mga taong nasa panel nila ay ang presidente ng Dartmouth na isang Kristiyanang babae. Ang diyan ng isa sa mga paaralan, academic schools sa Texas, University of Texas, na pinag-uusapan niya ang tungkol sa civics, ang kahalagahan ng civics at ang dean ng International School sa Columbia.
Columbia University. Ngayon, sobrang interesting makita kung paano nangyari yon. Pero agad-agad, nung nagsimulang magsalita ang Dean ng Columbia University, at siya ang unang nagsalita bilang isang Israeli liberal na babae. Nagsosorry siya at sinisisi ang biktima. At sinasabi niya na kailangan nating pabutihin ang pagtuturo sa iba at sa mundo tungkol sa Israel at mga Hudyo. Kaya yan ay mentality ng pagsisisi sa biktima. Lagi na nating ginagawa yan. Malaking pagkakamali yan. At ganyan ang liberal na Hudyong taga New York sa kasamaang palad. Palahingi ng tawad. Siya yon. Yung isa mula sa Texas ay nagsasalita tungkol sa pagtuturo sa mga estudyante na mahalin ang Amerika. At ganon nila kinokontrol ang galit sa kanilang campus. At yung isa mula sa Dartmouth ay nagsabi, "Sandali lang, mali kayong lahat, wala kaming tinotolerate na galit. Sa aming paaralan, pumupunta ang mga tao dito para mag-aral. Sino mang nagtutulak ng pampulitikang agenda ay hindi welcome dito. Mapaprofesor, dekana o estudyante man. Sino mang pumunta dito para magtulak ng pampulitikang agenda ay agad na pinaaalis. Wala kaming pakialam sa tenure. Wala kaming pakialam sa kahit ano. At alam mo kung bakit wala silang mga kampo? Kasi ang mga tao ay... At alam mo ba kung bakit wala silang espasyo? espasyo? Natanggal sila sa trabaho. Eksakto. Talagang tama. At ito ay isang Kristiyanang babae, hindi Hudyo. Hindi, syempre, dahil sa kasamaang palad. Lalo na ang mga napakakaliwang Israeli na akademiko, madalas kong pag-usapan ito sa podcast. Sa kasamaang palad, mas magaling pa sila kaysa sa kahit sinong anti-Semite sa mundo. At ito ang dahilan kung bakit ako ay co-founder ng Campus Israel, para subukang hikayatin ang mas maraming kabataan na mag-aral dito sa Israel. Napakaraming oportunidad at para makapag-develop ng dual degrees at gawin ang lahat na makakaya natin para hikayatin ang mga kabataan dito na hindi na kailangang magbayad ng sobrang mahal sa kolehiyo na pagkatapos ay dinodoktrinahan. Lahat ng inakala mo, tama. Nagbabayad ka ng napakalaking halaga ng pera para doktrinahan ang anak mo na kamuhian ka at kamuhian ang sarili niyang komunidad. O para maging isang ganap na outcast at bigong tao sa paligid nila, maliban na lang kung mamumuhay sila sa takot. Na siyang sumisira sa kanila bilang isang individual. Tama. At alam mo, sinasabi ko na ang Goldman Sachs ay itinayo nung hindi pinapayagan ang mga Hudyo sa mga elitistang bangko ng puting protestante. Itinayo nila ang Goldman Sachs. Kaya ngayon, hindi maganda ang pantrato sa mga Hudyo sa iba't ibang universidad. Kaya halika tayo dito at mag-ipon ng maraming pera. Gusto ko yung ideya na yan. At sa tingin ko, kamangha-mangha ito hindi lang para sa magiging kamangha-mangha ito para sa sinumang naniniwala sa mga pagpapahalagang Judeo-Kristiyano. At critical na pag-iisip. Kritikal na pag-iisip, kanluraning sibilisasyon, lahat ng mga agenda na sinusubukan sirain ng kaliwa. Kailangan nating palakasin yan sa kahit anong paraan na kaya natin. At ang totoo, palagi kong sinasabi, pumunta ka lang sa Israel. Eksakto. Ikaw mismo. At kung pagkatapos mo pumunta dito, dala mo pa rin lahat ng mga paunang akala, mga paniniwala na nakita mo sa TV, pinapatawad kita. Pero kung hindi ka pupunta dito at hindi mo mararanasan mismo kung ano ang nangyayari dito, wala talagang alam ang mga tao. Kaya hindi, wala akong ganun. Ang mga organisasyon tulad ng Birthright o kahit Horizons sa kabilang panig ay gumagawa ng kamanghamangang mga bagay para lumikha at magtayo ng mga tulay. Wala itong kinalaman sa pagiging Hudyo. Oo. Ibig ko sabihin, lubos akong sumasang-ayon. Sa tingin ko, dapat pumunta dito ang lahat. Sa sandaling, maglakad-lakad ka dito. Alam mo, palagi kong kinukwento ang tungkol sa grupong ito mula sa South Africa. Napumunta rito para hanapin ang apartheid sa loob ng isang linggo. At ang tanging lugar na nakita nila ito ay sa Ramallah, kung saan hindi sila pinapayagan. Bukod pa sa katotohanang hindi pinapayagan ng mga Hudyo, ito ay pinaghalong mga itim at puting miyembro ng parlamento. At ang mga itim ay tinrato ng masama ng mga rasista sa Palestinian Authority. Kaya alam mo, hanggang sa maranasan mo talaga at pagkatapos ay niyayakap at hinahalikan sila ng mga Hudyo at hindi nila maintindihan kung paano naging kabaligtaran ng lahat ng sinabi sa kanila ang katotohanan. Alam mo, sinabi nila na ang mga Hudyo ay mga puting kolonisador at ang mga Palestino ang mga biktima. Pumunta sila sa Ramallah at ang mga itim na miyembro ng parlamento ayaw pa silang kamayan. Pero dito, lahat ay niyayakap at hinahalikan sila. At mayroon tayong mga Hudyo ng iba't ibang kulay. At meron tayong mga Hudyo ng iba't ibang kulay. Kaya hindi nila maintindihan, hindi nila ma-process. Pero 100% tama ka. Kailangan mo lang pumunta dito, maglakad-lakad at makita kung ano talaga ang nangyayari. At kung hindi mo magawa, kailangan mo talagang. Dahil mahalaga ang katotohanan. Naniniwala pa rin ako na kung patuloy tayong magsasabi ng totoo tulad ng pagpapalaganap ng kasinungalingan, maaari mo ring ipalaganap ang katotohanan. Sang-ayon ako sa iyo, Tila. Isa kang kamanghamanghang aktivista sa napakaraming lugar. Hindi pa nga natin napag-usapan ng isa mo pang mahalagang advokasya, ang Judea at Samaria. Pero sa susunod, salamat sa lahat ng ginagawa mo at sa pagiging napakagaling na embahador ng mga Hudyo. At salamat, Clara. At alam mo, hindi ko na kailangang sabihin na babalik ako. Matagal na kitang hinahangaan, maraming taon na. At ngayon, na matatawag na kitang kaibigan, nakakatuwa talaga. Pero ang makapunta sa iyong palabas ay susunod na. Antas, syempre naman, at hindi ko nasasabihin na bumalik ka dahil madalas ka namang nandito, kaya salamat. Nandito ako at kung saan-saan. Pero kapag nandito ako, masaya akong pumunta. Salamat, bumalik ka ulit. Salamat.